Some Bulacan residents remain in evacuation centers as flooding persists. For the latest situation, we have mobile journalist Evan Tarinque. Evan, kamusta na ang sitwasyon dyan? Cheska, sa mga oras nga nito, makikita naman natin na malakas na pag-ulan na yun nararanasan namin dito sa may Kalumpit, Bulacan. Sa kasalukuyan nito kami sa may Barangay San Miguel, kung saan nga sa kinakatuyuan ko, lagpas tuhod na yung tubig baha na naipon. Dito nga sa harapan ng isang eskwelahan na Doña Damiana de Leon Macao Elementary School. Pero dito, makikita nyo sa aking likuran, ito makikita natin, dahil nga sa normal na or para madalas na yung pagtaas ng tubig dito, makikita natin na naglagay na yung ilang mga residente nitong mga bakal na steps para nga hindi sila malubog sa baha kung sakali man papasok sila dito sa eskwelahan na ito. Makikita rin natin sa ating likuran yung isang bangka na kanina pa na ginagamit ng isang residente na pangkuha ng mga tubig. Pero ayon sa ilang mga residente na ating nakausap, Cheska, dito sa evacuation center, 3 linggo na silang nananatili dahil 3 linggo na rin na hindi bumababa yung tubig baha dito sa kanilang lugar. Kaya naman yung ilan sa kanila, kanya-kanya munang diskarte kung paano makakakuha ng kanilang pang-araw-araw. Yung ilan naman, naglalako na lang ng kanilang mga paninda para kahit papano, meron nga silang may uwi at may pambili ng pagkain. Pero ayon naman sa LDRMO ng Kalumpit, nasa 1,300 na families pa rin yung mga nasa evacuation center. Pero ayon sa kanila, patuloy nga nila minomonitor itong mga low-lying areas dahil nga isa doon sa nakikita nila ngayon, yung kanilang binabantayan, itong ang pagtaas ulit ng tubig dahil naman sa dalang pag-uulan ng habagat. Pero ayon sa kanila, naka-standby at naka-ready naman daw yung kanilang mga equipment sa kalimang kailanganin. Pero mula nang tumigil. All right, we lost Evan. Hopefully we can get him back later on. Thank you, mobile journalist Evan Tarinque.